Paulo Duterte, kinu-question ang impeachment laban kay Sara Duterte. Bakit na naman ito kinu-question? Panoorin po natin ang balitang ito. Kwinestyon ni Congressman Paulo Duterte ang umuugong na panibagong impeachment complaint laban sa kapatid na si VP Sara. Duda siyang boses ito ng publiko kahit kapalit umano nito ay porsyento sa 2026 national budget. Sa usapin naman ng impeachment complaint laban kay PBBM, may sagot din ng Malacanang. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Alam nyo, hindi nyo may impeach yan si PBBM kasi wala namang kayong nakitang butas na ang Office of the President merong kapalpakan sa paggamit ng confidential funds, ng pondo, wala. Pero si Sara Duterte, meron. Diba? At tandaan ninyo, presidente yung kinakalaban nyo. Hindi uubra yan. Kung noon, magaling kayong gumawa ng kwento, magtanim-tanim ng mga maling ebidensya, sa panahon ni PBBM, hindi nyo magagawa yan. Baka iniisip siguro ng mga to, nagawa nga natin kay Dilima eh. Gawin din natin kay Pangulo. Hindi uubra yan. Kini-question ni Pulong ngayon itong impeachment laban dito kay Sara Duterte. Bakit? Relax ka lang, huwag kang kabahan. Wala pa nga eh. Tsaka ka na magsalita pag nandyan na. Wala pa nga. Ikaw, nervyoso ka masyado, Pulong eh. Diba? Nervyoso ka masyado. Wala pa naman. Diba? Mag-chill ka na muna dyan. Maghanap ka muna ng pokpok. Diba? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, may TikTok, Facebook tayo, kalimbangin nyo na yan. Tuloy! Hannity. Pagdating sa politika, Ito bago tayo magtuloy-tuloy. Di ka na nga pumapasok, panay ka na nga pasarap, gala, tapos, ngayon, may pa-question ka pa. Diba? Kukontra ka pa, huwag ka na kumontra. Bawal yun. Natatakot ko kasi si Pulong, paano na lang pag na-impeach si Sara, paano sila? Paano yung karir ng mga Duterte? Wala na. walang libreng pirma. Yan ang paratang ni Congressman Paulo Duterte sa di umano'y inilulutong impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si VP Sara. Bago pa man ihain ang anumang reklamo sa Pebrero, huwag daw ipasa sa taong bayan ang isang desisyong tila niluto umano behind closed doors. Tila hindi naman daw kasi na-consult o nakausap ang publiko tungkol. Hindi daw tayo na-consult. Hindi ba kayo na-consulta or hindi ba kayo aware dito? Kahit hindi na kami makonsulta eh. Payag kami. Payag ang taong bayan. 'Di ba? Payag na payag kasi updated naman kami sa mga nangyayari dito sa ating bansa eh. Wag mo na kaming konsultahin, hindi na namin kailangan yan. Basta dapat matuloy yung impeachment. Press 1 sa papayag na matuloy yung impeachment laban dito kay Sara Duterte. Press 1 po para magkaalaman tayo ngayon. Kung konsultahin pa tayo, hindi na, kahit hindi na nga eh. Naman. Mga DDS na lang konsultahin nyo. Mga ang taong bayan, wag na. Kasi matik na yan eh. Automatic na yan. Hindi kami kukontra sa impeachment. Dapat matuloy yan. Impeachment laban kay Sara Duterte. Dito, sa kabila ng mga pahayag ng ilang kapwa niya mambabatas na ang impeachment ay boses daw ng mamamayan. Banat pa nito, mas totoo raw bang kinausap ang administrasyon? Ang impeachment ay boses ng mga mamamayan. Boses naman talaga namin yun eh. Boses ng taong bayan at yun yung isinisigaw ng taong bayan na ipinagkait nyo nung nakaraang taon. Diba? Pinagkait nyo eh. So ngayon dapat matuloy. Tungkol dito at ang involvement ng 2026 budget sa impeachment. Una nang nag-hands off ang Malacanang tungkol sa impeachment talks laban sa bise, habang itinanggi na rin ng ilang mga senador na wala raw kinalaman ng budget para mailobby ang impeachment matapos itong iakusa ni Senator Amy Marcos. Isa pa to si Amy Akusa ng akusa. She's entitled to her wrong opinion. Own opinion. It's not possible. Ano? Wrong opinion? Ano? Senator Amy Marcos. She's entitled to her wrong opinion. Own opinion.
So, ang opinion ni Amy Marcos, wrong opinion. Ikaw talaga, Tito Sen, ano? Ano wrong opinion? Ha? It's not possible. Yeah, her accusations are unfair So, wrong opinion nga talaga si Amy, ano? and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano itatanggil? Hindi na nga pwedeng makialam ng mga politiko. Wala. Wala talaga. Lutang din si Amy, ano? Lugaw din yung utak. Diba? Bangag din si Amy. Bangag. Maniniwala ba kayo dyan? Ako po. Basta kumakampi sa mga Duterte, eto lang yung intindihin nyo, Basta kumakampi po sa mga Duterte, automatic po mga sinungaling yung mga yan. Kasi sila po ay expert sa kasinungalingan. Expert sa panlilin lang. Ha? Kaya, saan po kayo maniniwala? Kay Amy Marcos o Tito Sen? Sino yung matalino sa dalawa? Sino yung veterano talaga? Sino yung magaling? Tangina, walang panama po yan sa Amy Marcos. Nagtanong pa nga yan kay Joel Villanueva kung anong gagawin niya eh. Diba? Wala. Lugaw yan si Amy. Hindi nababanggit si VP Sara except during her budget time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba, nagiging paranoid. Pinaalala ni Congressman Duterte sa mga kapwa-kongresista na ang anumang perang ipinangako sa kanila ay pera ng taong bayan at dapat ay ihatid ang maayos na serbisyo sa publiko. Sana all. Serbisyo sa publiko. Mamaya pag-uusapan natin yung serbisyo nila sa Davao. Na yung bahaw tuloy. Yung Davao po, puno ng basura ngayon. Mabaho daw po ngayon yung Davao City. Mabaho po. So, serbisyo pala ha. Mamaya tatalakayin natin yan. Dito muna tayo. Sa February 6 pa ulit maaari makapaghain ng complaint laban kay VP Sara kasunod ng pagdeklara ng Supreme Court sa naunang reklamo sa kanya bilang unconstitutional dahil sa paglabag daw nito sa one-year bar rule nang magsunod-sunod ang pag-file ng mga reklamo sa Kamara. Sinunod ng Senado ang SC ruling at in-archive nila. Yan yung mukha Ito yung time na naaprubahan yung budget ng OVP. Masayang-masaya yung inday ninyo. 800 million yata yun yung na-approve sa OVP. Masayang-masaya. Always present yan. Pag may budget hearing. Pero pag confidential funds yung pag-uusapan, absent. Tapos nung na-aprubahan po yung OVP, yung budget ng OVP, biglang nagdahig. Sana all doon nag-celebrate. Ballpoint, sabi ni Pulong, wag daw siya tawaging congressman kasi nakakahiya. Iyot man na lang daw kasi bagay sa kanya. Ikaw Aldrin iyot man naman talaga. Ang complaint laban sa kanya ng mga paratang gaya ng di umano'y misuse of public funds at betrayal of public trust. Samantala, hindi lang daw si VP Sara ang posibleng humarap sa impeachment complaint. Una nang sinabi ni Representative Edgar Erice na isang potential impeachment complaint ang posibleng harapin din ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito ang betrayal of public trust bilang isa sa mga ground nito. Hindi muna pinangalanan ni Erice kung sino ang maghahain ng complaint laban sa Pangulo. Agarang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro, unsubstantiated ang pahayag na ito at nananatili raw committed ang Pangulo sa mga aksyong mararamdaman ng mga Pilipino. Hindi raw binibigyang bigat ng administrasyon ng mga haka-haka o political maneuvering. Nirerespeto raw ni PBBM ang existing constitutional processes at naniniwala siyang ang magiging trabaho ng Kamara ay sumasandigan sa katotohanan at batas. Para sa agenda... para sa akin, ang karapat-dapat po talaga na hindi na makatakbo kailanman si Sara talaga. Wala na siyang karapatan kasi binaboy niya na yung Pilipinas eh. May bribery, halos halo-halo pong issue, pagbabanta, may madriaga pa. So kayo, anong reaction niyo dyan mga pre? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento. Ayan naniniwala ko na si PBBM po ay, kumbaga yung impeachment kay PBBM, wala pong mangyayari dyan. Pero si Sara Duterte, malalaman po natin yan sa mga susunod na buwan. Diba? Excited na po yung lahat Excited na po.
about po dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ayan. So, yan ha. Mag-like, share, subscribe po. May mga TikTok, Facebook po tayo dyan.